bawat punta namin, wala kaming, nung Biyernes, wala kaming pera. Nisip ko, hindi mo sa pera, basta may gasolina. Akyat lang kami, punta kami doon, sige, wala. Matatawa ka na lang sa buhay namin. Pagdating namin dito, gabi na, hapon na. Wala na, alas 2, alas 3 na, wala na kami. Wala kaming income, walang pera. Nag-prepare kami na magkaroon ng customer ko sa pag-therapy, sa pag-therapy. After, ano yun? After, siguro, few many hours, mga 3 hours, mga 4 o'clock, 4:30. Meron tumawag, Pastor, nakakat yung anak ko ng pusa dito. Sa may kuko. Sige, salamat. Meron akong income. Punta kami doon. Tapos yung teacher ng anak ko, si Kimchi, Pastor, kinakalentura. Inaitira kami. Nakaigwa kong pambayad sa asa. Naigwa kong pambayad sa... Nagkaroon kami ng income. Kung baga pinapakita ng Diyos, yung sinabi ng Panginoon, huwag mong alahanin yung pagkain mo bukas. Magtiwala lang. Sabi niya, wait, kumbaga, pakulan yung pananampalataya mo sa Panginoon, i-exorcise mo yung pananampalataya mo sa Diyos, at huwag kang panghinaan. Bagos, maging aware dapat yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. May time, manghihina ka dahil sa ano? Sa problema, sa ining sa buhay, kung ano nang naiisip sa utak mo. Pag wala ka nang makain, wala kang makahawakan ng pera. Nagiging ang utak ginugulo ng sanlibutan. Bakit nagugulo ng sanlibutan? Dahil sa ano? Money. Dahil sa ano? Problema sa buhay, sa pamilya. Kaya, nawawala yung focus mo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sa verse 18, sabi sa verse 18, pakibasa nyo, verse 18. Ano sabi nakalagay sa verse 18? Kung ang sanlibutan ito ay kinamumuhian kayo, ay nalalaman ninyo na ito ay kinamumuhian ako bago pa nito kinamuhian kayo. Yes. Kumbaga, yung sa sanlibutan, talang pinagkakamuhian ka. Bad trip sa imong sanlibutan. Bad trip sa imong... Dahil yung ginagawa mo, yun ay kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ka nagkikisang-ayon sa sanlibutan. Mas ginagawa mo ang lahat na yung parang tao ay parang Diyos ay mag-glory. Parang Diyos mapupurihan mo, parang Diyos maging maayos ka sa harap ng Diyos. Nandun yung pag-ibig ng Diyos na gagabay sa iyo. Ang Banal Espiritu na gagabay sa iyo para akayin ka sa tamang pananampalataya, sa tamang attitude, sa tamang pag-uugali. Yun ang maganda yung sinabi ng Panginoon, love your enemy. Malin mo yung kaaway mo, tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Dahil bakit? Yung pag-ibig ng Diyos, kailanman ay hindi magkukupas. Kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo, dun sa cross, dahil sa sa pag-ibig sa atin. Pagmamahal, pag-ibig ng Diyos sa bawat isang mananampalataya, sa bawat isang nagpapasakop sa kanyang salita, nandun yung pag-ibig ng Diyos. May time na hindi natin nakikita, pero gumagawa ang Diyos para ang tao maging maayos, maging makomfort ng salita ng Diyos, makomfort ka dahil sa sa sobrang stress. Sa sobrang stress, kahit ano naiisip mo, bagos imbis pumasok sa iyong isip o sa iyong puso ang salita ng Diyos, nawawala. Nawawala sa focus. Dahil bakit nawawala sa focus? Iba yung naiisip. At naiisip niya, nag-udyok sa kanya, ang sanlibutan, ang devil. Dahil bakit po? Ang devil. Dahil pag ang Diyos ang nagagabay sa kanya, kailanman ikaw ay hindi mapapahamak. Kundi magkakaroon ka ng pag-ibig ng Diyos, habag at panguunawa mo sa salita ng Diyos. Yun po ang kailangan natin dito, yung sa verse 19, sabi sa verse 19, hindi tayo masyadong tataka na to. Maganda ho tungkol sa verse 19. Sabi sa verse 19, kung kayo ay sa sanlibutan, ang sanlibutan ay ibigin ang sariling kaniya. Ngunit dahil kayo ay hindi sa sanlibutan, kundi napili ko kayo mula sa sanlibutan, sa makatwid ang sanlibutan ay kinamumuhian kayo. wow, kinamumuhian talagang ang tao. Pag ikay lumayo sa sanlibutan, iba ang tingin sa iyo. Ito ikay hindi na ito na mahinginaw. Ito ay hindi na pala sabong. Ito ay maraming kwento sa iyo. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong isipin yon. Ang ibig sabihin, huwag mong isipin yung binigay sa iyo ng Diyos.
Kumaga, huwag mong isipin kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon.